sa YouTube, I've seen some trials, I've shed some tears, I've had some struggle, and harbored some fears. Yet through the windy days, the storms and the strife, I found just one way to hold on to life. Never let go of the Lord. Amen. Those hold on His word. Amen. Never stop praying. Never stop saying His name. Never let go. Amen. And the rest are similar lyrics na minsan na nakahagit sa atong mga pinabuhi. Kita mo sagot, pupupot sa atong Ginoo, dali kang maanod sa mga pagsulay. Be faithful and never let go the Lord. Just keep putting. Just keep serving faithfully. Amen. Okay, this time, ato hatagan o panahon ang pagwali sa tulong sa Ginoo. Amen. Ini ang pinaka-importante na part sa atong servisyo. Amen. Tawagon nato ang atong missionary pastor sa Tagum City, Pastor Brian Ibanez, ang pastor sa Anabaptist dito mismo sa Tagum City. Amen. Una, may gabi sa nan. Una, gusto na paabot ng congratulations on your 27th church anniversary. Salamat sa Ginoo na sustain, pag-usap for 7 years. Siguro 27 ni Ana. Since kamay-kamay, pinabot ko din for 2004. And then, mga ups and downs, salamat sa Ginoo. Balik, and then now standing dayo sa pag-alaga sa Ginoo. Amen. 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 Paabot kasi kung nakakita ang ban sa inyo sa hindi makita nga din ang nakita the last day of our fellowship mga karang schedule so ang paabot ang salamat pastor and all the members of QC, all the foundation, all the members who were warm foundation community. We have never faded in that area until sa kapoy na still nandiyan ko na yung warm gapon. I've been in that position also. Nakasahit ka, ano ba sa inyo, wala ng tulong sa mga kapilang mga bulat. Salamat sa Ginoo. Until now, nagkasigapon ng mga foundation na we are so thankful that sa mga pastors, sa mga ginap, salamat na hindi nagkasagad sa mga nawa gamay lang na testimony kaya pastor nagdali na sa mga religious na long preaching at sa Ginoo lang but gamay lang ang testimony is very sweet for a while going to revival ito sa Kadini sa mga members na nalas pastor sa bayan na kumbaga nakabalo naman sa mga cabinet pastors in my part kaya nagtaliman ka ng Bible school and nag-insist ng kasing-kasing na komisyonary sa simbahan hindi ko kumbaga invitation muna nga in my part ito ko na members na church 2 weeks lang muna nag-confirm din confirm ang schedule aside mo ito sigurado din ang anniversary kung wala pa aside ang date exactly yun ang sometimes ang groups ang schedule usually first week yun salamat sa Ginoo na naka-attend ka nakapagay mga pinagmay mga pagsulay along the way at salamat sa Ginoo na nakaabot yun kahit na sa mga babag na wala ko nagmahay kaya nga naman ako ang revival na namin ako kung wala yung kamay wala din ako naabot ang first night sa revival tungkol sa delay ko gamay po salamat sa Ginoo for the 2 nights na ay revival sa kasing-kasing Amen. napaabot din sa Ginoo ang Bisaya na daghan ang pag-istorya sa Ginoo na nabalik ko itong kadibikal ang atong pinabuhi kaya there are many times
including our teenagers pastor na nagpadayon sa pagkakaon na labi na sa mga bago na po na ipakita sa ito na challenge na wala kita na kumbaga kita ng mga believers karon mga pagkumpara sa ating mga forefathers. There's no reason yun na magundang o magbiyak sa pag-alagad sa mga kita. Amen. Amen. Put us to shame na gamay lang ang mga pagsulat ng mga bihan karon yet kaya ang pabiyaan ng Ginoo, kaya ang pabiyaan ng simbahan, o kaya ang pabiyaan ang mga pag-alagad sa Ginoo. By the grace of God, walang maningkamot na makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. And as well, ipaabot ko naman sa aming Sintindiag our church, aming ipaabot ang pasalamat in this church, sa mga pastor, then sa aming mga pabinang partners, isang tanan, in the leadership of Brother Anthony. Salamat kayo sa inyong consistent na pag-ampo ay madina sa financial ng mga bahay ng mga padayon na nagasuporta ka na mo. And though nasayot ko financially, ilisod ko rin but kung sa makita naman sa mga mission bill, though grabe ang lisod ng financial yet, kaya kaya sa kasing-kasing mag-support ng missionary. And I commend you on that, padayon lang sa pag-alaga sa Ginoo. Kaya I believe nasayot ka na pagkago, hindi mahiming kawang when it comes to ating nangyari para sa Ginoo. So, all in all, ako ang pasalamat na nakabalik na ito dito. Ito, buo lang ako na dito sa conference sa ASCO sa 8 days. Ang akong schedule, hindi ko 8 days, kaya ako na Saturday. All in all, ako kaya ang pasalamat sa Ginoo for this privilege. And in fact, I am very humbled and over this time, I was not expecting na bumalik ko. Kaya, una, kabalot ko nga na schedule. Pero salamat kayo sa Ginoo, hindi tagaan si Pastor, na maging makahatag ng tulong sa Ginoo, makaminis na sa iniwa. And that's, ako pinangabahin sa mga pastor yun, na makawali sa tulong sa Ginoo. So, muna ko sana mga pasalamatan sa Ginoo, na ako mahigayon karon na mahimok ko bumabahin sa inyong ika-27 church anniversary. And that's good. Ako siguro ko yung experience nila mga 7 or 8 years ko at hindi ko masayo na naako ko sa mga anniversaries. Since the start, na nakapin ko. And kumbaga, makita ginagawa ang improvements when it comes sa mga kalag, na nakadawat sa Ginoo. Every time, every now and then, yung mag-amin ko nila, ang gusto na panalangin na among ginagaling kamutan na yung tanak kami po sa mga bahay sa mission field na inaanak ko ng harvest sa Kautaw Galag. Sa amon po na kabahay nito, mahirap po din sama sa inyo. Hindi man ang masundog o makupya. Kaya, hindi man ang pwede makupya ganun. Ito sa naman ang kumbaga distinction natin ito distinction ng gata sa Ginoo. But at least, magamit ka sa Ginoo sa pagpalaganap sa inyong mulaton. So, you've been doing for 27 years and I declare sa glory sa tanang nasod, not only in Cebu City, but in fact, even abroad, nahimo nga panalangin ang simbahan din. So, siguro, enough na itong pasalamat na again, balikin ko, hindi mahulot, pasalamat, walay igo ng mga pulong na akong isulti para sa pagpasalamat sa mga sa inyo. Kaya, ako usapot nga ako nga testimonyo sa aming mga trabaho. Ako mabungabot sa mga bulaton sa Cebu City. Ayaw din kumbaga ako mga pasalamat sa Ginoo nga na naging bunga ka na ng bulaton. And kumbaga sa grasya sa Ginoo, nagapadayon ang ato ng bulaton nga ito. In fact, aming ipapin sa pag-ampo and anami preliminary sa pastor audit, sabi ni pa-confirm, still waiting for siya. Please pray for our revival 2 nights and our church anniversary po. Mag 3 years na tayo sa ministry and kumbaga sa Tagalog pa, marami pa tayo pumunuin. Amen. Magdagagnan pa tayo kamuto na natugas, anip. At salamat sa Ginoo na natugas ang chance. And una akong papil sa mga missionary partner. Please include your prayers. Specifically, hindi magpapadayon ng biyok sa itong bulaton dito. Aming balik na ako kayo magbahin sa aming bulaton dito. Wala ikaw hindi ko mahimo nga inani. Wala din sa tabang sa Ginoo, wala ba sa mantuod sa atong mga eksunan nini, mga
pastor, dayon sa inyong pagsuporta sa mga baloton. So again, atong ibalik ang atong kamay sa Dios. Now, this time, kung ang iyo na matapos na mag-open sa inyong mga Bibles, I'd like to use the book of Acts 9, Acts chapter 4, verses 32 down to verse 37. Acts 32, chapter 4, verses 32 down to verse 37. We'll be reading this responsibly. So ako mauna, verse 32, and atong pagbabagan ng itong mahuman. So amen, kung nakita niyo yung mga verse na. Amen. Amen. The Bible says, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but he had all things common. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold, And laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the country of Cyprus, Having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Panalangin sa natulong. There is a text na ating nabasa. It's the story of the first church, or the Jerusalem church. Kung yung pagkakataon na nakikita, sa klase na simbahan sila. Sa klase ang ilang estado when it comes sa pag-alagad sa Ginoo. Now, there are many things na makita na kami ng mga nindot, ng mga butang when it comes sa ilang pag-alagad sa Ginoo. And maupunin ko sa pod ng atong angayan at panaminan when it comes sa pag-alagad sa Ginoo, nasayod na nga ang pag-alagad at kayo mga babag, and I believe also din sa mga sa Jerusalem church also pod sila nakaangkot po sa dagdaghang mga babag, daghang persecutions, and kung magpadayon ko sa tukog grabe ang persecution nila, but yet grabe po ang kadasin nila nga mag-alagad sa Ginoo. Amen. And I believe there are such things na ilang mga sistema, mga style or strategy na ginaangko nila dito, ginaprocess nila aron sa ilang pag-alagad sa Ginoo, makapadayon sila. And that's one thing po na atong tanawon. There are two things on this text na atong tanawon nga mga strategy or mga style or mga techniques na gigamit sa mga churches o sa Church of Jerusalem dati nga pwede ito i-apply karon, although may mga pastor lahi ng time karon, but I believe we could still use their strategies sa pag-alagad sa Ginoo using the text. Kay pwede ka pa i-apply sa mga pagnaatan namin, I believe pwede ta mahimo nga gamiton po sa Ginoo. Makapadayon ka sa pag-alagad diha kanimo or pag-alagad diha sa Dios. Now, gusto ko na ko nga or before na ko hatag ang title, ako po try ko na nga point before me na during our lunch kanina, naka-iskita namin na salamat po kayo nga diri na naman na matilawan sa Cebu kanang special din na Nixon. Kaya naka-iskita namin kanina lahi po itong lasa dito sa Cebu na Nixon yun. Kaya makatilaw mo sila dito sa Davao po o sa Asam lugar, makatilaw ka at makainit na lahi nilang lasa dito sa Cebu na Nixon. Mention ka po ni Pastor Morales kanina, in fact na nag-genis pa daw din atong Nixon din sa Cebu. Kasi usa nga butang na makita natin na nga something